Anak, miss na miss ka na namin, sambit ng ama at ina ni Earl. Kuya, kumusta? Tanong ng kanyang kapatid na si Clark, at nung nagsalita na ang lolo, ang hanging sinabi niya lang ay magpahinga ka na apo, sabay abot ng folder sa kanya ng kanyang lolo. Dagdag pa ng kanyang lolo na si Conrad, alam ko ang lahat ng nangyari sa iyo apo, sabay tapik sa balikat ni Earl. Pumanhik si Earl sa kanyang kwarto at binasa ang laman ng folder and then lahat ng information tungkol sa pamilya ni Dats, at nalaman niyang malaki ang utang ng ama ni Dats sa bangkong pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ang nanay naman ni Dats ay isang manager sa isang resort na pagmamay-ari din ng Montecillo na pamilya ni Earl. Ngunit wala pa rin siyang balak na ipaalam sa mga kakilala na siya si Earl Zandro Montecillo, tagapagmana ng Montecillo Empire. Balak niyang pumasok bilang isang ordinaryong student parent sa kanilang eskwelahan. Kinabukasan, pagkagising ni Earl, naghanda na siya papuntang school. Bumungad sa kanya si Damian at nag-offer ng sasakyan na magagamit, ngunit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang manatili na ordinaryo at ayaw ipaalam ang totoong identity niya. Nagtaksi siya papuntang school at napansin na lahat ng tao sa paligid ay nakatitig, nagbubulungan habang tumatawa sa kanya. Kumalat na pala ang nangyari sa kanila ni Sydney at nakasalubong naman niya sina Dats at Sydney na may ngiting namimintas, sabay sabing, "Umiyak ka ba ng matindi, lover boy?" Ang sarap naman pala ni Sydney, sayang hindi mo man lang natikman. Dumiretso lang ng lakad si Earl at binaliwala sila. Sumabat naman si Sydney ng, "Wag mo nang pansinin ang talunan at trap-ong yan, wala tayong mapapala sa basura na nag-anyong tao." At nagtawanan ng lahat ng nakarinig. Nang makapasok na sa silid, dinamayan agad siya ng kanyang dalawang close friend na sina Ben at Drew. "Hayaan mo na Earl, hindi naman natin sila, kaya kahit na pumalag tayo," wika ni Ben. "Sumusobra na talaga ang mga yon," sabi naman ni Drew. Nakaramdam ulit ng lungkot si Earl at nagdesisyon na yakapin na ang totoo niyang pagkatao, kaya tinawagan niya agad si Damian at sinabing sesentihin sa trabaho ang nanay ni Dats. Tinawagan naman si Dats ang kanyang ina at pinagalitan, "Sino bang binangga mong maimpluwensyang tao at tinanggal ako sa trabaho ng ganun-ganun na lang? Ang laki ng utang ng daddy mo at ngayon wala nang tutulong sa kanya sa pagbabayad nun, Dats." Hindi alam ng mga kaibigan ni Earl ang kanyang ginawa, ngunit sinabi niya sa sarili, "Saktan niyo pa akong muli at ilulubog ko kayo sa putikan." Habang si Sydney naman ay pinapatanggalan niya ng scholarship sa school. Umpisa pa lang ito, bulong ni Earl sa sarili. Nag-text naman si Damian kay Earl upang ipaalam na, "It's done young master, tawagan mo lang kung meron ka pang ibang kailang."